Mga kapatid, kung ang usapan ay Pinoy Christmas symbol, nangunguna na riyan ang parol. Pero kailan nga ba nagsimula ang tradisyon natin ng pagsasabit ng sikat na dekorasyong pampaskong ito? Sa ilang mga tala, sinasabing panahon pa ng mga Kastila nang mauso itong mga parol. Pero noon, pawang mga gasera o gas lamps lang ang ginagamit noon na pailaw. Sinasabit po iyan sa mga daanan tuwing madaling araw para magsilbing liwanag sa mga nagsisimbang gabi. Noong nag-1908, dito na po sumulpot iyong mga modernong parol na hugis between. Ang sinasabing nagpasimula po niyan, ang Kapampangan artisan na si Francisco Estanislao. Simpleng-simple pa ang mga disenyo ng mga parol noon na gawa lang sa mga kawayan at mga papel de hapon. Ang pailaw pa niyan, mga kandila o di kaya'y calcium carbide o kalburo. Kadalasang between ang hugis sa mga parol bilang simbolo sa tinatawag na Star of Bethlehem. Ito po iyong between na sinasabing naging gabay sa tatlong hari o three wise men para matunton ang kinaroroonan ng nooy bagong silang na si Jesus. Kaya naman madalas, itong mga parol hindi po agad tinatanggal sa pagkakasabit hanggat hindi pa natatapos ang Epiphany o yung Feast of the Three Kings. Sa ngayon, marami ng uri at disenyo ang mga parol. Ang isa sa pinakasikat dyan ay yung mga gawa sa Capiz shells. Mas nagiging sopistikada at agaw pansin ng mga yan, lalo na kapag nakukulayan at naiilawan. At kung dati, mga kandila lang ang mga pailaw sa mga parol, ngayon, pwede ng mga bumbilya o di kaya'y iyong mas modern na LED lights. Madalas pa niyan, kumukuti-kutitap ang mga yan na sumasabay pa sa kung anong awiting pampasko. Ang bongga, no? Pero kung pabonggahan din lang ng parol, abay wala na nga yatang tatalo sa mga taunang ibinibida sa Giant Lantern Festival o Ligligan Parol sa San Fernando, Pampanga. Sa pista pong ito, highlighted ang galing at pagiging malikhain nating mga kapatid sa sining ng paggawa ng mga parol. Patunay rin ito sa lalim ng ating pagpapahalaga sa ating kultura at ang ating araw-araw na paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?